Wala ka talagang kwenta kahit na kailan. Pabigat ka na nga rito sa bahay, talagang gumawa ka pa ng gulo. Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan dito sa baryo natin. Ano na lang ay isipin ng mga kumpare ko? May anak akong sira ulo at walang modo. Tay, hindi naman po ako nauna eh. Tinutukso nila ako maitim kaya inalmahan ko lang sila. Hindi ko naman inaakala na hantong kami sa suntukan eh. Hindi ko kasalanan yun. Wala naman akong ginagawa, bigla-bigla silang manlalait. Kahit na, Roman, matatanda pa rin ang mga sinaktan mo. Matatanda! Lalabas pa rin na wala kang modo. Baka isipin pa ng mga yan, tinuruan kita maging basag ulo. Lumabas ka nun! Humingi ka ng paumanin sa kanila bago pa ito mas lumala! Kung hihingi ako ng paumanin sa kanila, dapat humingi din sila ng paumanin sa akin. Sila ang naunang mang-insulto eh. Gumanti lang ako. Hindi talaga nakakaintindi ang taong to. Ang sinasabi ko, magpakumbaba ka na lang. Kung ano man ang pinagmulan ng gulo, hayaan mo na lang para matapos na. Naririnig mo ba ang sarili mo, Tay? Anong tingin mo sa akin? Bingi? Hindi ka nga bingi. Bulag ka naman. Ang nakikita mo lang yung ginawa ko. Pero yung ginawa nila, hindi mo nakikita. May malasakit ka ba talaga sa anak mo? Kasi hindi ko maramdaman eh. Aba, sumasagot ka na rin pala ha? Anong pinagmamalaki mo? Yang height mo o yang ilong mo? Kapal na mukha mo pagsalitaan ako ng ganyan ha? Gusto mo malaman kung bakit hindi mo maramdaman ang malasakit ko? O sige ito, sasabihin ko. Hindi mo maramdaman ang malasakit ko kasi wala naman talaga akong pinaparamdam. Alam mo kung bakit? Kasi 23 anyos ka na, wala pa rin maitulong sa akin. Puro ka na lang extra. Wala ka naman mahanap na ibang trabaho. Kaya wala ka nagiging syota eh. Kasi bukod sa hindi ka namang gwapo, wala ka rin namang pera. Diba sinabi ko naman sa inyo, kapag ako hindi nyo pinag-aral, walang-wala kayong mapapala sa akin. Yung pag-aaral lang ay inaasahan ko makakaahon sa akin eh. Pero mas pinili nyo magsugal kaysa suportahan ako. Akala nyo ba hindi ko alam na yung perang pinapadala ni mama mula sa Kuwait pinangsusugal nyo lang nun? Namatay na lang si mama sa ibang bansa, hindi ko man lang natikman yung perang pinagpaguran niya. Namatay nga si mama nang hindi natin kasama eh, pero kayo, wala kayong pakialam. Mag-iisang dekada na lumipas pero hindi ko man lang naramdaman na mahalaga si mama sa inyo. Kasi yung bangkay niya sa ibang bansa, hindi ka naman nag-abala na kunin yun eh. Wala kang kwentang ama. Anong sinabi mo? O bakit? Hindi ba totoo? Aminin mo sa sarili mo na kaya nagkandaletse-letse ang buhay natin dahil sa mga desisyon mong ikaw lang ang nakikinabang. O ano, sasaktan mo ko? Babasagin mo mukha ko? Tignan lang natin kung anong mangyari sa'yo kapag ginawa mo yan. Aba, tumatapang ka na talaga ngayon ha? Yan ang napapala mo sa kakasama sa kaibigan mong wala rin pangarap sa buhay. Anong walang pangarap? Pareho nga kami ng pangarap eh. Pangarap namin na sana nagkaroon kami ng isang responsableng ama at isang ama na hindi sakim at makasarili. Aba't loko to ah! Hindi na nakaalma pa ang matandang si Dodong nang kusa nang lumabas ng bahay si Roman. Nabigla ang matanda sa inasal ng anak. Nasanay lang kasi itong palagi na lang tahimik si Roman at nakayuko lang. Ngunit nung oras na yun, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Samantala, banas naman si Roman nung hapon na yun. Ngunit sa kabilang banda, nakakaramdam siya ng kaginawaan sa kanyang kalooban dahil sa wakas, nagawa na rin niyang palaga ng kanyang tatay. Matagal na rin kasi niyang gustong sabihin ang mga kinikimkim. Pinasalamatan na lamang niya ang kanyang sarili dahil sa paglalakas loob niya. Nagtungo siya sa tambayan. Walang kamatayang bilyaran na bata pa lang siya, pinamumugaran na ng mga kagaya niyang walang maayos na direksyon ng buhay. Nakita niya roon ang kaibigan niyang si Edison. Kinawayan pa siya nito bago siya makalapit. Oh, bakit nakabusangot na naman yung mukha mo? Alam mo pare, tayong mga pangit, dapat lagi tayong nakangiti. Mas lalo tayong pumapangit kapag nakasimangot eh. Kahit buong araw tayong ngumiti, walang magbabago sa mukha natin. Maliban na lang kung magparetoke ka. Eh ano na naman ba kasi problema mo? 3 araw nga tayo hindi nagkita kasi abala ka sa extra mo eh. Tapos ngayon ganyan ka. Nagkasagutan kami ni tatay eh. Huh? Paano nagkasagutan? Ano na naman kasing pinagtalunan nyo? Nabalitaan mo bang nakipagsuntukan ako kina Mang Toning at sa mga kainuman niya? Hindi,
Bakit? Anong nangyari? Mga siraulo yun eh. Inaasar akong maitim, di pinatulang ko para madala. Ito naman tatay ko, gusto niyang ako pa ang hihingi ng paumanhin. Wala raw kasing modo ang ginawa ko. Naku, yung matatanda talaga na yan. Wala na nga magandang magawa para sa kabataan eh. Nangiinsulto pa talaga. Di na lang maging pataba sa lupa para may maitulong pa sa mundo eh. Alam mo, yung matatanda na yan, sila ang dahilan kung bakit yung susunod na henerasyon makakaranas ng matinding hirap eh. Paano mo naman nasabi? Dahil wala silang ginagawa kundi mag-inom? Hindi, kasi yung matatandang yan, sila yung mga taong bumoboto ng mga walang kwentang politiko. Biruin mo nung nakaraang eleksyon, mas binoto nila yung artista na walang alam sa batas kesa dun sa abogado na nag-aral ng ilang taon para lang maintindihan ng mga batas dito sa bansa natin. Di ba? Ang tatanga! Yan ka na naman eh, sa pagiging eksperto mo sa politika. Natigil sandali ang kanilang usapan nang madako ang tingin nila sa dalawang babaeng nagtutulak ng kariton. Naglalako ang dalawang babae ng rambutan. Ngunit ang tingin ng mga kalalakihan ay hindi sa mismong tinitinda nito. Nakapako ang tingin ng lahat sa kagandahan ng dalawa. Tila nagliliwanag kasi ang kaputian ng dalawang tindera. Sa suot nitong manipis, bumabakat ang katawan nito. Nakakadagdag naman sa pagiging baliw ng mga kalalakihan ang pagiging maluwag ng suot nito. Bahagya na kasing nakikita ang dibdib ng dalawa. Malaanghel na mukha, artistahin, makinis, maputi, napaka-sexy! Sino ba yung dalawa na yan? Ang bagong pantasya ng bayan, pre! Mga hulog ng langit! Ibig kong sabihin, taga rito ba ang mga yan? Parang ngayon ko lang sila nakita. Di yata sila taga rito eh. Pero magtatatlong araw na sila ritong dumadaan at naglalako. Bilang na bilang mo talaga yung araw ah. Oo naman, lagi ko silang hinihintay eh. Mukhang hindi lang ikaw yung naghihintay sa kanila eh. Tignan mo tong iba oh. Kambal yata sila, pre, no? Magkamukha eh. Malamang kambal. Anong tingin mo? Magkapit-bahay lang. Biglang naglapitan ng mga kalalakihan mula sa bilyaran. Kahit na hindi naman hilig ng mga yon ng rambutan, nagsibilihan sila. Napapailing na lamang si Roman. Hindi siya makapaniwala sa mga nakikita niya na dahil lamang sa dalawang babaeng maganda, parang mga asong naglalaway ang inaasal ng mga kalalakihan. Pre, may pera ka ba dyan? Bibili lang ako. Wala. Mukha ba ako may pera? Napapakamot na lang sa ulo ang lalaking si Edison. Pumasok na lamang din si Roman sa loob ng bilyaran para makapaglaro. Kahit na papaano, naging abala ang lalaki roon. Nakapaglibang siya at sandaling nakalimutan ang problema sa bahay. Kumagat na ang dilim nang maisipan niyang umuwi sa kanila. Nagbabaka sakali siyang malamig na rin ang ulo ng kanyang ama. Kasabay niya sa paglalakad ang kanyang kaibigan. Si Edison na hanggang sa mga sandaling ito, nanghihinayang pa rin dahil hindi siya nakapagpapansin sa dalawang babae. Kanina ka pa. Anong problema mo? Sayang kasi, di ko man lang sila nakausap. Pero masaya na rin ako kasi nalaman ko ang pangalan nila. Mia at Rosa. Ang gagandang pangalan. Karamihan sa magaganda, may tinatagong sikreto yan. Huh? Wala. Bingi mo. Porke magaganda maraming sikreto. Kapag pangit, wala. Alam mo, kesa inaatupag mo yung pagpapantasya mo, punta mo na si Mang Felix. Di ba inuutusan ka ng tatay mo? Oo nga pala, sumama ko. Ayoko makipag-usap sa bingi. Bira naman tao to. Nakita mo nang pauwi na ako eh. Sige na, sumama mo na ako. Libre kita, pares. Ay, ona. Alam mo talaga kailangan ko eh, no? Binilisan na lamang ng dalawa ang kanilang paglalakad. Maya-maya pa, narating na rin nila ang bahay ng matandang si Felix, ang nag-iisang manggagamot sa kanilang baryo. Mang Felix, nandito na po kami. Kukunin ko lang po yung gamot na binili ni Papa kahapon. Bayad na po yun. Makailang katok lamang si Edison ay nagbukas na agad ang pintuan. Bumungad sa kanila ang matandang lalaki. Puti na ang buhok nito, may bigote at balbas na rin.
Ngunit malakas-lakas pa naman ito kung kumilos. Halatang kagigising lang nito nang humarap ito sa kanila. Mang Felix, ako po ito si Edison. Anak po ako ni Edwin. Kukunin ko lang po yung biniling gamot ni Papa kahapon. Bayad na po yun. Kailangan na po niya eh. Ha? Kailangan ng pinya? Eh bakit? Anong gagawin natin sa pinya? Wala naman akong tanim na pinya rito ah. Hindi po. Ibig ko pong sabihin, kailangan na po niya yung gamot. Gagamitin na niya kasi inuubo po si Papa. Baka po pwede nang kunin. Ah, yung gamot sa ubo pala. Eh, pakisabi sa papa mo ha. May kulang pa siyang 100 para doon sa utang niya nung nakaraan. Yung kulang, iaabot ko na lang po rito bukas. 100 po, no? 100 puno pinagsasasabi mo. Ano ba talaga pinag-uusapan natin? Yung puno, yung gamot, o yung kulang? Yung kulang po ni Papa at yung gamot niya. Ang bingi niyo po kasi. Ako, bingi? Iniinsulto mo yata ako eh. Oh, tapos yun narinig. Kaya ayoko sumasama rito eh. Sumasakit ang ulo ko. Maghintay kayo dyan. Kukunin ko lang yung gamot. Sandaling umalis ang matandang lalaki. Napabuntong hininga na lamang silang dalawa. Kumakamot sa ulo. Konsumido na ang lalaking si Edison. Kung hindi lang talaga mahalaga ang gamot para sa ama niya, hindi na siya haharap sa bingi na si Felix. Itong isa, sa ubo yan. Ito namang isa, kapag nailuluwanan niya ang plema, saka ito iinumin, para naman ito sa panlinis. Ayun, makakatulog na ring mahimbing si Erpat. Maraming salamat po. Mauna na po kami. Sandali, kayo bang dalawa may ginagawa sa buhay? Wala naman po. Bakit? Ano pong meron? Kailangan ko ng katulong bukas. Extra kayo sa akin kung gusto ninyo. May pasyente kasi ako. Hindi ko kayang magawa yun na mag-isa eh. Pag-iisipan ko po. Ikaw pre. Hindi ko rin alam eh. Pag-iisipan po namin. Baka kasi may iba din kaming gagawin eh. May ibang alin? May ibang gagawin po. Hindi kita maintindihan. Malis na nga kayo. Balikan nyo na lang ako kapag nakapag-desisyon na kayo. Sa Miyerkules pa naman ang lakad ko. Maraming salamat po ulit. Anong kulit? Hindi kulit ang pangalan ko. Nagmamadali na lang naglakad ang dalawang binata. Nang makalayo na sila, saka lamang nakahinga ng maluwag ang magkaibigan. Makalipas lang ang ilang minuto, nakabalik na rin sila sa kanilang sityo. Naghiwalay na ang magkaibigan nang lumiko na sila sa isang kanto. Habang mag-isang naglalakad ang lalaking si Roman, nakita niya ang dalawang babaeng nagtutulak ng kariton. Bumaon ang gulong ng kariton sa lupa. Lalagpasan na lamang sana ni Roman ang dalawang babae, ngunit tinawag siya ng isa. Kuya, pwede mo ba kaming tulungan? Napatigil si Roman sa paglalakad. Nagdadalawang isip kung lilingon ba o hindi. Naramdaman na lamang niya na nasa tabi na pala niya ang dalaga. Hinawakan siya nito sa braso. Nang maramdaman niya ang malambot na kamay ng babae, tila may kung anong kaba ang dumaloy sa kanyang katawan. Huwag mo ko hawakan. Paumanhin, pero pwede mo ba kaming tulungan? Hindi namin kayang iangat ang kariton. Tiningnan ni Roman ang gulong. Nakita niyang nakalubog nga yun. Naiilang man siya sa dalawa, nagdesisyon pa rin siyang tulungan ito. Inangat niya ang kaliwang banda ng kariton at mabilis naman itong naialis sa lubak. Maraming salamat, kuya. Mabuti na lang at dumating ka. Kung hindi, baka... Walang anuman. Tutuloy na ako. Maraming salamat, Roman. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Narinig ko lang nung nakaraan na tinawag ka ng kaibigan mo. Sige Lumapit ang babaeng si Mia, habang ang isa namang babae na kasama nito ay nakatingin lamang sa kanila. Ngumiti si Mia kay Roman. Sa hindi malamang dahilan, tila bumilis ang tibok ng puso ni Roman. Hindi niya magawang tumingin sa mata ni Mia. Pakiramdam niya, may kung anong bagay ang umaakit sa kanya para tingnan ang kagandahan ng dalaga. Maraming salamat sa iyo. Hindi lahat ng lalaki kagaya mo. Sana magkita tayo ulit. At sana maging magkaibigan tayo. Sige.
tutuloy na ako ha. Bumuntong hininga na lamang si Roman. Hindi na siya humarap pa ulit at nagmadali na lamang siyang naglakad paalis. Hindi mawala-wala sa isipan niya ang magandang mukha ng babae. Aminado siyang maging siya, nakakaramdam na rin ng pagkaakit. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Pumasok na lamang siya sa loob ng bakuran nila at sa pintuan pa lang, nakita na agad niya ang ama. Bakas agad sa mukha nito ang inis. Saan ka galing? Diyan lang. San dyan lang? Ano, manghuhula pa ako? Mahalaga ba kung saan ako pumunta? Oo, mahalaga. Alam mo kung bakit? Wala man lang sinaing dito. Puro kagala. Hindi ka man lang nagluto. Hindi na nakapagsalita pa si Roman. Napagtanto niyang nakalimutan niya nga palang asikasuhin ang bahay nila. Pumasok na lamang siya sa loob. Ngunit hindi pa rin natapos ang kanyang ama sa kakabunganga. Nangangailangan ng tao sila parang Erning. Magbubuhos na sila ng semento bukas. Pumunta ka ron. Hindi pwede. Anong hindi pwede? Buwang ka ba? May iba akong papasukan bukas. Isa pa, hindi ako marunong sa paghahalo at pagbuhos ng semento. Hindi yan ang trabahong para sa akin eh. Makakaabala lang ako sa kanila. Alam mo ba kung bakit hindi ka umuunlad? Kasi mapili ka sa trabaho. Eh wala ka namang... Kayo nga rin eh, kaya hindi kayo umuunlad. Kasi dapat engineer ka nung araw. Pero pinili mo maging operator sa sabong. Anong sinabi mo, ha? Gigil na naman ang matandang si Dodong. Ngunit hindi na lamang yun pinansin ni Roman. Wala na siyang pakialam kung ano man ang sinasabi ng kanyang ama. Itinuon na lamang niya ang kanyang atensyon sa kanyang ginagawa. Mabilis na lumipas sa mga araw at kung ano-ano na namang trabaho ang pinasok ni Roman. Kinailangan niya ng pera dahil gusto na sana niyang umalis sa puder ng ama. Sigurado ka na bang lilipat ka na? Kaya mo na ba? Kaya nga kailangan ko ng pera eh. May alam ka pa bang pwedeng pasukan? Kanina, nakausap ko si Mang Felix. Sabi niya sumama daw tayo sa kanya kung kailangan natin ng pera. Ano, gusto mo bang patusin? Eh, ano bang gagawin natin dun? Baka aalalayan lang siya o magiging helper. Marami yatang gagamutin eh. Ayos ba bigayan dyan? Bigayan ng alin? Malamang pera. Ano ba dapat? Ibang bigayan kasi nasa isip ko eh. Pero maayos naman ang pera daw dito. Yun ang sabi niya. Sama mo ko. Patusin na natin. Kailangan ko ng pera eh. Buntong hininga ang naitugon ni Edison. Ngunit pumayag na lang din ito sa gustong mangyari ni Roman. Kaya naman maya-maya lang, nagtungo na rin sila sa kinaroroonan ng bahay ni Mang Felix. Ngunit bago sila makarating doon, meron silang nakitang mga taong nagkukumpulan sa gilid ng tulay. Agad silang lumapit doon dahil naiintriga sila kung ano ang naroon. Pagsilip nila, nakita nila ang isang lalaking nakahandusay sa gilid. Tila nababad na ito sa tubig dahil medyo lumobo na rin ang katawan. Hindi na makilala ang mukha, ngunit ang mas nakapukaw ng kanilang pansin ay ang wakwak na tiyan nito. Wala nang laman sa loob. Ano nangyari sa lalaking yan? Gagi, ang lala. Brutal. Eh, baka matagal na siya nakababad sa tubig. Ibig kong sabihin na yun yung butas ng tiyan niya, pre. Baka binutas na ng kung ano mga hayop yan. Mali! Napalingon sila sa kanilang likuran nang marinig nila ang tinig ni Mang Felix. Seryoso ang mukha ng matandang lalaki. Tila nababahala ang reaksyon ng mukha nito. Bumuntong hininga ang matanda at sandaling tumingin sa kalunos-lunos na sinapit ng biktima. Bigla-bigla kayong lumilitaw para kayong kabuti, Mang Felix. Pero ano bang mali yung sinasabi nyo? Hindi hayop ang dumali sa kanya, kundi aswang! Pagkasabi ni Mang Felix, agad na napatingin ang ibang tao sa kanya. Tila nagtataka rin ang mga yun, para bang napapaisip din. Nang mapansin nilang parang nakatingin na ang lahat sa kanila, nauna nang naglakad ang matandang lalaki. Sinundan naman ito ng 2 binata. Nang makalayo na sila roon, saka lamang binagala ni Mang Felix ang paglalakad. Mang Felix, ano yung sinasabi niyo na aswang ang gumawa nun sa biktima?
Naniniwala ba kayo sa sinasabi ko? Maniniwala kami sa iyo kung ipapaliwanag mo na maayos. Nang ano? Nang maayos! Matapos ang alin? Diyos ko naman, matake na naman oh. Mang Felix, ngayon ang alis nyo, di ba? Gusto naming sumama sa'yo. Kailangan namin ng pera. Sumama saan? Di ba naghahanap kayo ng makakasama kasi meron kayong pupuntahan? Oo, sasama kayo. Mabuti naman kung ganoon. Kailangan ko kasi talaga ng magiging alalay ko eh. Mahirap ang gagawin ko. Ano bang gagawin ninyo? Basta, sumama na lang kayo sa akin. Bilisan natin maglakad. 4:00 na. Sumunod na lamang sila sa matandang lalaki. Hindi na rin binuksan pa ni Edison ang usapan tungkol sa mga aswang. Pagdating nila sa bahay ng matanda, mayroong binigay sa kanilang kwintas na kulay itim. Mayroon itong palawit na hugis at sulok na may mata sa gitna. Para saan ho to? Anong santo? Kwintas yan, hindi santo. Ibig kong sabihin, ano magiging silbi nito sa amin? Pangontra sa masasamang elemento. Mang Felix, siguraduhin mo lang na may kikitain kami rito ha. Kasi itong kaibigan ko kailangan talaga ng pera eh. Huwag kayong mag-alala. Babayaran ko naman kayo ng sapat. Kailangan ko lang talaga ng kasama. Yung mga dating isinasama ko kasi, wala na rito sa atin. Umalis na. Nagmaynila na eh. Hindi nagtagal ay naglakad na rin sila paalis. Kabilang bundok ang kanilang tatahakin. Kinailangan nilang tumawid sa hanging bridge na parang kaunting uga na lang ay mapuputol na. Mabuti na lamang, ligtas silang nakalagpas doon. Isang malaking baryo ang kanilang pinuntahan. At sa bungad pa lang ng baryo, mayroon ng isang pamilyang sumalubong sa kanila. Dinala sila sa isang malawak na bakuran at sa likod ng bahay, inabutan nila roon ang isang lalaking nakatali sa katawan ng puno ng nyog. Nangingitim na ang ilalim ng mata nito. Mang Felix, ano nangyari dyan? Sinapian. Sinapian? Hindi na tumugon ang matanda. Sa halip, kinausap nito ang ama ng lalaking nakagapos, habang ang dalawang lalaki naman nasa gilid lang. Sa hindi malamang dahilan, nakakaramdam sila ng kaba. Kainis naman to si Mang Felix, kaya pala hindi sinabi sa atin kung anong gagawin. Ganito pala aabutan natin. Hayaan mo na, mukhang aalalayan lang naman natin siya eh. Baliw, paano kung yung nakasapi dyan lumipat sa atin? Pwede ba yun? Oo, pwede yun. Palibasa, hindi ka naniniwala sa mga kababalagyan eh, no? Naniniwala naman ako, pero depende kung mararanasan ko mismo. Matapos makausap ni Mang Felix ang magulang ng lalaki, sila naman ang kinausap nito. Ganito ang gagawin ninyo. Bago kami sumunod sa'yo, sabihin mo muna sa amin kung totoo ba talagang sinapian yan. Sinapian ng demonyo? Sinapian ng aswang. Ha? Sumasapi ang aswang? Oo, may mga aswang na kayang gumawa noon. May mga aswang na kayang ihiwalay ang kaluluwa nila sa katawan para pumasok sa ibang katawan. Ang sabi ng mga magulang, meron daw nakilalang babae ang anak nila. Yun ang inihinala nilang aswang. Minamanipula ang katawan ng lalaking yan para kunin balang araw. Wala akong alam sa mga ganyan, kaya simulan na lang siguro natin. Bago natin simulan, gusto ko muna kayong tanungin. Handa na ba kayo? Ay wow, ngayon pa talaga nagtanong. Wala naman kaming choice eh. Handa na kami. Sabihin nyo lang kung anong gagawin. Kung anong alin? Kung anong maitutulong namin sa pagpapalayas ng kung ano man ang nakasapi sa lalaking yan. Tumango na lang ang manggagamot na si Felix. Maya-maya pa, lumapit na rin si Mang Felix sa lalaking nakagapos. Madiin na idinikit ni Mang Felix ang daliri nito sa leeg ng lalaki. Nagsisigaw agad ang lalaki sa sobrang sakit na para itong namimilipit. Kung sinong aswang ka man na nasa katawan ng lalaking ito, lumayas ka na bago ko pa malaman kung sino at nasan ka! Umaangi lamang ang lalaki habang namimilipit sa sakit. Roman,
kunin mo ang librong itim sa bag ko. Buklatin mo yon, pahina 22. Ikaw naman, Edison, kunin mo naman ang kulay puting libro sa bag ko. Basahin mo ang pahina 13. Magsabay kayo. Mang Felix, hindi na to kulay puti. Marumi na. Basta kulay puti yan, huwag ka magulo. Ay wow, hindi na bingi. Sinunod na lamang ng dalawa ang utos sa kanila ng matandang manggagamot. Maya-maya pa, naramdaman na lamang ni Roman na may tumutulo ng dugo mula sa ilong niya. Normal lang ang pagdugo ng ilong. Ituloy nyo lang. Habang binabasa nila ang nasa libro ng paulit-ulit, naririnig nilang nagsasalita na ng Latin si Mang Felix. At dahil doon, unti-unti nang kumakalma ang lalaki. Parang mahikang nawawala na ang pangingitim ng ilalim ng mata nito at ang mga kuko naman ay bumalik na rin sa dating kulay. Tapos na. Wala na ang espiritu ng aswang sa katawan ng lalaking ito. Isusuot ko sa kanya ang kwintas na ito pang hindi na siya guluhin pa ng aswang. Huwag niyong ipapatanggal sa kanya hanggat hindi siya nakakalayo sa lugar na ito. Tumangutango na lamang ang magulang ng lalaki. Maya-maya pa, bigla na lamang nawala ng malay ang matandang manggagamot. Natataranta naman nila itong nilapitan at pinahiga sa mesa. Pahingi ng maligamgam na tubig. Anong gagawin mo? Huwag ka mag-alala. May alam ako sa ganito. Ginagawa ko to tuwing may nahihimatay sa sakahan dati. Naging maayos naman ang pakiramdam ni Mang Felix dahil sa mga ginawa ni Roman. Ayon sa matandang manggagamot, naubusan lang siya ng lakas dahil sa ginawa nilang pagpapalaya sa espiritu ng aswang. Nang matapos na nila ang kanilang ginagawa roon, agad na rin silang umuwi para makapagpahinga ang matandang si Felix. Kahit na nakuha na ng dalawang binata ang bayad sa kanila, hindi na muna nila iniwan ang manggagamot. Kahit kasi nakarecover na ito, bakas pa rin sa kilos ng matanda ang panghihina. Sige na, umuwi na kayo. Gabi na rin. Baka inahanap na kayo sa inyo. Dito na muna kami, Mang Felix. Kailangan nyo na makakasama Nangihina pa rin kayo. Sanay naman na ako eh. Ginagawa ko naman yun noon pa. Kaya sanay na ang katawan ko sa mga ganong uri ng sitwasyon. Normal lang ba talaga ang ganon? Para kang mamamatay na Normal lang naman yun, kaya hindi dapat kayo mag-alala. Kung normal nga lang, bakit ba nahihimatay? Ibig ko sabihin, bakit nawawala ng lakas? Ang ritual na ginawa ko ay hindi basta-basta. Natutunan ko ito sa isang mahusay na albularyo sa probinsya namin. At ayon sa ritual, kailangan mong ialay ang lakas mo para maging epektibo ang pagpapalaya sa masamang elementong nakasapi. Pero, bumabalik din naman agad ang lakas kapag nakapagpahinga at nakakain ng masusustansyang pagkain. Ang akala ko nanggagamot lang kayo. Hindi ko inakalang may mga ganun pala kayong ginagawa pa. Manggagamot ako. Pero kasama sa pagiging manggagamot ang aralin ng ilang matataas na level ng ritual. Kasi may mga sakit na hindi kayang gamutin ng mga halamang gamot. Yung tungkol naman dun sa aswang, babae ba talaga ang nakasapi sa lalaking yun? Babaeng aswang. May kakayahan siyang makagamit ng itim na mahika o itim na kapangyarihan. Mapanganib ang mga ganong uri ng aswang. Pero yung nakasapi sa lalaki kanina, hindi pa siya bihasa sa gawaing ganon. Kaya bago pa siya maging bihasa, kailangang mapuksa siya agad. Ibig niyo bang sabihin, hanapin niyo siya para patayin? Ganon ang mangyayari. Pero tingin ko, kailangan ko na munang ipaalam ito sa samahan ng mga manggagamot. Para bukod sa akin, meron pang ibang magkakaroon ng interes na paslangin sila. Paano nyo malalaman kung sino ang aswang? Kailangan kong obserbahan ang lugar natin. Bukod sa lalaking pinagaling natin kanina, meron na siyang iba pang biktima. Ibig sabihin lang nun, pagala-gala lang ang aswang dito sa baryo natin. Nagkatinginan na magkaibigan. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman na lamang ni Roman na parabang nagtindigan ang kanyang balahibo. Napahaplos na lamang siya sa kanyang braso. Nilalamig siya kahit hindi naman malamig ang panahon. Kaya kayo, mag-iingat kayong dalawa.
Ang binibiktima ng aswang ay lalaki. Marahil nangaakit siya o kaya gumagamit ng gayuma para mas madali nilang mauto ang magiging biktima nila. Nang matapos na ang kanilang pag-uusap, nagdesisyon na magkaibigan na hindi na muna umuwi. Natakot sila sa sinabi ni Mang Felix. Dinahilan na lamang nila na gusto nilang bantayan ang manggagamot. Ngunit ang totoo, takot na silang maglakad pa uwi. Dakong alauna na ng madaling araw, hindi pa rin makatulog si Roman at Edison. Nakatingin lang sila sa bubungan ng bahay ni Mang Felix. Mula kanina, parang hindi ganong nabibingi si Mang Felix. Baka nakaapekto yung pagkahimatay niya kanina. Ano yun? Naalog yung tutuli? Buwang, matulog ka na nga lang. Kung ano-ano na naman sinasabi mo eh. Mga bandang 3:00 na nakatulog si Roman. Bandang 6:00 naman, nagising na rin sila nang maamoy nila ang niluluto ni Mang Felix. Magandang umaga, Mang Felix. Pasensya na at mukhang tinanghali na kami. 6:00 pa lang, wala pang tanghali. Buti naman at nagising na kayo. Kumain na kayo. Masarap ito niluto kong nilatik na biko. Wow, gustong-gusto ko yan. Masarap yan. Maraming salamat po, Mang Felix. Nag-abala pa kayo. Nakakabala pa ako? Ha? Matapos ko kayo pagluto, sasabihan mo pa akong nakakabala pa ako sa inyo? Mang Felix, hindi po yun na sinasabi ni Roman. Ang sabi niya, nag-abala pa kayo. Oo nga, nang abala pa ako. Inabala ko pa kayo. Diyos ko naman, inatake na naman ang kabingihan. Sabay-sabay pa rin naman silang nag-almusal noong mga sandaling yun kahit nabanas sa kanila si Mang Felix. Ngunit kalaunan ay naging kalmado na rin naman ang matanda. Mga ilang sandali lang, umalis na rin sila ron. Habang naglalakad naman pa uwi sa kanilang bahay, nakasalubong na naman nila ang 2 babaeng maganda. Naglalako na naman ang rambutan ng mga ito. Kinapaka pa agad ni Edison ang kanyang bulsa at nang meron siyang makapang pera, tila nagningning ang kanyang mata sa tuwa. Kumakain ka ba ng rambutan? Hindi masyado, pero gusto kong bumili para makausap ko sila eh. Lalo na yung isa, yung tahimik. Nang makalapit na sila, tumigil agad si Edison. Nakangiti pa itong kinausap ang babaeng si Mia. Uy, ikaw si Mia, di ba? Ano nga ulit pangalan ng kakambal mo? Ayan si Rosa. Bakit? Bibili ka ba? Tinatanong ko lang, gusto ko lang matandaan ang pangalan niyo. Pero bibili ako. Magkano ang kalahating kilo? 80 na lang para sa'yo. Ayun, salamat. Pero matanong ko lang, bakit laging tahimik yung kakambal mo? Di ba siya nakakapagsalita? Nakakapagsalita siya. Tamad lang talaga magsalita. Kung gusto mo, kausapin mo siya. Huminga ng malalim ang lalaking si Edison bago lumapit sa isa pang babaeng si Rosa. Inaawat na ito ni Roman, ngunit hindi ito nagpapigil. Hello Rosa, magandang umaga. At mas maganda ka pa sa umaga. Magandang umaga rin. Ang ganda mo. Para kang bulaklak sa aliwalas ng umaga. Namumukadkad ang ganda. Nagliliwanag ang iyong mga mata. Ang iyong maamong tingin ay tila naghahatid sa akin sa kaginhawan. Pagpasensyaan nyo na yan ha. Ngayon lang kasi nakakita ng maganda yan eh. Nagustuhan ko ang tula mo. Pero ikaw, hindi kita nagustuhan. Ha? Aray ko po. Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Pasensya na kayo sa kakambal ko ha. Wala lang talaga siya sa mood ngayon. Ayos lang naman, naintindihan ko. Di ko rin naman inahangad na magustuhan niya rin ako. Ang akin lang naman, sapat na sa akin na makausap siya na gaya ng ganito. Ang makita siyang nakatingin sa akin ay isa ng karangalan. Aray naman! Hindi bagay sa'yo maging makata. Nagmumukha kang tanga. Tara na, kunin mo na yung rambutan mo. Corny mo eh. Kuya Jay mo naman. Roman? Napalingon si Roman sa babae. Nakita niya itong nakangiti sa kanya. Hindi niya alam kung bakit. Ang gwapo mo. Sa halip na matuwa, nagsalubong pa ang kilay ni Roman habang si Edison naman ay kinikilig. Ang gwapo mo raw, pre. Buti ka pa napuri. May problema kaya ata sa mata eh. Ang daming taong na nagsasabing pangit ako at maitim. Kaya hindi ako maniniwala sa'yo.
Nagsasabi ako ng totoo. Nakikita ko ang kalooban mo. Uy, ikaw nakikita mo kalooban ni Roman? Malaki ba? Umayos ka nga, bastos mo. Alis na kami Hinila na ni Roman ang kanyang kaibigan paalis doon. Agad din namang kumalas ang binata. Tila nangihinayang ito sa pagiging torpe ni Roman. Magkita na lang tayo mamayang hapon. Sige na. Tinapik ni Roman ang balikat ni Edison. Naghiwalay na rin sila ng landas. Pag-uwi ni Roman, kagaya ng kanyang inaasahan, galit na naman ang kanyang ama. Hindi kasi siya umuwi nung gabi, kaya minamaktol na naman ni Mang Dodong na walang pagkaing nakahain. Subalit hindi niya na lamang yun pinansin. At kahit nagbubunga nga na naman ang kanyang ama, nagawa niya pa ring makatulog. Dakong 3:00 na ng hapon nang magising ang binata. Naririnig niya ang boses ni Edison sa labas. Kausap nito ang kanyang ama. Paglabas niya ng kwarto, sumilip siya sa labas at nakinig kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Mang Dodong, matanda na kayo Dapat magparaya na kayo sa akin. Binata pa ako. Ibigay niyo na sa akin si Mia. Anong ibigay? Kahit na matanda na ako, mas marami na akong karanasan sa'yo pagdating sa kama. Kaya natitiyak ko na sa akin siya mas mag-e-enjoy. Akin si Mia. Mang Dodong, di mo nakakayanin sa kama, no? Atakihin ka ng rayuma, no ka ba? Kaya kung ako sa'yo, huwag ka na makipagkumpetensya pa sa akin. Si Mia para lang sa mga mas bata at mas malakas. Ano bang problema mo, Edison? Ikaw, ano bang problema mo? Ikaw ang nagpunta rito para sabihin sa akin may gusto ka kay Mia. Tapos ngayon gaganyan ka? Hindi na tumunganga si Romano mga sandaling yon. Agad na rin siyang lumapit sa dalawa para awatin. Pumagit na ang binata. Pinagdistansya niya ang dalawa. Ano bang katarantaduhan to? Itong papa mo kasi, bigla na lang magkakagusto kay Mia. Natikman niya lang yung rambutan, akala niya naman matitikman niya na rin si Mia. Ikaw itong si Raulo Kinwento mo sa akin nakikita ko na yun. Nauna ako magkagusto sa'yo. Sandali nga pare, akala ko ba si Rosa ang gusto mo? Ano to? Ha? Si Rosa ang gusto ko? Oo, di ba nga binasted ka niya kahapon? Si Mia ang gusto ko. Anong pinagsasasabi mo dyan? Hoy, wag mo ibay ng usapan Ang mabuti pa, magkaalaman na lang tayo kung sino ang mananalo sa suntukan. Sa kanya si Mia. Sandali nga! Natameme ang dalawa nang sumigaw ng malakas si Roman. Banas na ito sa mga oras na ito. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lamang naging interesado si Edison kay Mia, samantalang kay Rosa naman ito patay na patay. Ngunit ang mas pinagtataka niya ay bakit bigla-bigla na lang ding nagkagusto si Mang Dodong sa dalaga. Ano bang nangyayari sa inyo? Hindi naman kayo nagkakagusto doon tapos ngayon magpapatayan kayo? Mga siraulo ba kayo? Halika nga rito, Edison. Tara! Saan tayo pupunta? Pupuntahan ba natin si Mia? May gusto ka rin sa kanya, no? Manahimik ka na nga muna. Umamin ka na! Kapag hindi ka tumigil, sasapakin ko yung mukha mo. Traitor ka! May gusto ka kay Mia! Balak mo pa siya gawin sa akin, oh! Hindi na nakapagpigil pa ang lalaking si Roman. Sinuntok niya na ang kanyang kaibigan. Sa lakas ng suntok niya, parang naalog ang utak nito. Hindi ito nagsalita at nakatingin lang ito sabay bangon agad. Ano? Naimasmasan ka na ba? Si Raulo! Biglang tumakbo palayo si Edison. Napapailing na lamang si Roman kung ano ba talaga ang nangyayari. Nang balikan niya naman ang ama niya, bukang bibig din ni Mang Dodong ang babaeng si Mia. Mas lalong nawiwindang si Roman sa mga naririnig niya. Sinasabi kasi ng kanyang ama na handa itong manligaw kay Mia kahit na anong mangyari. Mababaliw si Roman sa bahay nila kaya nagpasya siyang puntahan na muna si Mang Felix. Pagdating niya roon, sakto namang naglalaga ng kamoteng kahoy ang matanda. Oh, bakit ikaw lang? Asa si Edison? Yun nga ay pinunta ko rito Si Edison. Bakit? Nawawala ba si Edison? Hindi. May nagbago kasi sa kanya. Para siyang wala sa sarili. Ano? Walang daliri? Si Edison? Pambira. Sabi ko, wala sa sarili. Parang balisa. Parang binasa. Bakit siya babasain? Mang Felix, ngayon ka pa talaga naging bingi. Kahapon okay ka naman kausap
Huwag mo ako sigawan! Hindi ako bingi! Napabuntong hininga na lamang ang lalaki. Sumasakit ang ulo niya. Hindi niya alam kung papaano niya kakausapin ng malinaw ang manggagamot. Kaya naman, nanahimik na muna siya sa gilid. Hinintay na muna niyang maikalma niya ang sarili. Si Edison, parang ginayuma. Hindi ni Rayuma, kundi parang ginayuma. Nang marinig ni Mang Felix ang salitang gayuma, tila naging malinaw ang pandinig nito. Sumeryoso ang matanda. Tila interesado sa kung ano man ang nangyari kay Edison. Anong sinabi mo? Pambihira naman. Di mo na naman ako narinig. Naririnig kita. Ibig ko sabihin, ikwento mo sa akin. Sasabihin ko sa iyo kapag meron akong hindi naintindihan. Kanina, paggising ko, narinig ko si Edison na nakikipagtalo sa tatay ko. Nagtataka ako kasi si Rosa yung gusto niya, pero biglang kay Mia na siya interesado. Ang nakakapagtaka pa nito, pati yung tatay ko na hindi naman kilala si Mia, gusto na rin niya. Nag-aaway sila kanina, muntikan pa sila magpang-abot kung hindi ko inawat. Tingin ko, nagayuma silang dalawa eh. Sinasabi mo ba itong si Rosa at Mia ang nanggayuma sa kanila? Niisip ko kasi, kinain lang nilang dalawa yung rambutan na tinda ng kambal na yun. Bigla na silang naging ganun. Nako! O bakit, Mang Felix? Anong naisip mo? Masama ang kutob ko sa dalawang sinasabi mo. Tingin ko, aswang ang dalawang babaeng yon. Paano mo naman nalaman? Ayon sa mga kasamahan kong nakausap ko kanina, ang namata nilang mga aswang ay dalawang babae. Hindi nila namukaan. Pero kay nahinala itong sinasabi mo. Hindi malabo na sila yon. Lalo na't dito sa atin, may mga nabiktima na ang mga aswang. Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya pala una pa lang hindi na magaan ang loob ko sa mga yun eh. Para kasing meron silang itinatago. Pero, hindi pa rin tayo sigurado. Kailangan na muna natin silang obserbahan. Eh, paano si Edison? Ang tatay ko, paano sila mababalik sa dati? Gagawan ko sila ng paraan. Habang wala pa, bantay-bantayan mo na muna sila. Baka mamaya bigla na lang silang mawala at kunin ang gumayuma sa kanila. Nung araw na yun, konsumisyon ang naranasan ni Roman. Dalawang tao kasi ang kailangan niyang obserbahan. Pareho pang matigas ang ulo. Umuwi na lamang siya sa kanila. Naroon ang kanyang ama at himalang hindi siya nito inaaway o pinagsasalitaan ng kung ano-ano. Tahimik lamang ito habang nagsisibak ng kahoy. Papasok na sana siya sa loob, ngunit biglang nagsalita si Mang Dodong. Oh, nandiyan ka na pala. Mamaya palang gabi alis ako ah. Makikipagkita ako kay Mia. Ha? Bakit? Nag-usap ba kayo kanina? Oo, napadaan sila ngayon eh. Kasama si Rosa. Sabi niya magkita raw kami mamayang gabi. Mag-uusap daw kami. Pakiramdam ko, date na namin yun eh. Uunahan ko na si Edison. Hindi na dinugtungan pa ni Roman ang usapan na yun. Hinayaan na lamang niya ang ama na isipin na hindi siya tutol sa gusto ng matanda. Ngunit sa loob-loob ng binata, kinakabahan siya. Batid niyang isa lamang patibong ang pakikipagkita ng kanyang ama sa babae. Lumabas siya ng bahay. Sinubukan niyang hanapin si Edison. Nagbabaka sakali siyang mapigilan ito at magising na sa katotohanan. Ngunit nakasalubong niya sa daan ang dalawang babae. Kagaya nung unang beses niya itong makita, maganda at sexy pa rin ang dalawa. Kahit na nagtutulak pa rin yun ng karito ng rambutan. Oh, Roman, ikaw pala. Saan ang punta mo? Mukhang nagmamadali ka. Bakit? Anong kailangan nyo? Sinubukan ni Roman na magpanggap na wala pa siyang nalalaman. Gusto niyang maobserbahan ng maigi ang dalawa. Tiningnan niya mga dalang rambutan ng kambal. Sinuri din niya kung meron pang ibang dala magkapatid. Ngunit wala na. Kaya naman palagay niya ay ang rambutan talaga ang may taglay na hiwaga. Wala naman. Gusto lang sana kitang makausap. Makausap? Tungkol saan? Tungkol sa atin.
Pinagsasabi mo. Ang sungit mo naman. Ano bang kailangan mo sa akin? Kailangan kita. Kung inaakala mong kagaya ako na ibang lalaki dyan na patay sa'yo, bayin mo ko. Kahit konti, hindi ako nagkaroon ng paghanga sa'yo. Hindi ako ahanga sa isang babae na maraming itinatago. Grabe ka naman. Di kilalanin mo pa ako para malaman mo kung ano man ang mga sikreto ko. Hindi na kita kailangang kilalanin. Sapat na sa akin na kabisado ko ang mukha niyong dalawa. Ay siya nga pala, hindi bagay sa inyo magtulak ng kariton ng rambutan. Sa susunod, galing-galingan niyo ang pagpapanggap. Anong sinasabi mong lalaki ka? Hindi ko na inuulit ang mga sinasabi ko, lalo na kung mahina ang pangunawa ng kausap ko. Hindi kita maintindihan, Roman. Gusto lang naman kitang maging kaibigan. O baka pwede na ring kaibigan. Wala akong panahon sa'yo. Sa tao lang ako nagkakagusto. Sa sinabing yun ni Roman, unti-unting nawala ang ngiti ni Mia. Ang babae namang si Rosa ay naging masama na rin ang tingin sa binata. Ngunit walang pakialam si Roman. Iniwan niya ang dalawa at nagtungo na lamang sa bahay nila Edison. Nang makarating siya roon, inabutan niya si Edison na katatapos lang maligo. Pormadong-pormado ito. Nakataas pa ang buhok nito sa harapan. Pasensya na pare kuya, may lakad kami ni Mia eh. Aalis kami ngayon. Magpipiknik kami sa gubat mamayang gabi. 1 oras na lang oh. Excited na ako. Ikaw, makinig ka sa akin. Ano na naman ba? Siguro sasabihin mo sa akin na layuan ko na si Mia no? Para yung papa mo makatuluyan niya? Hindi yung ganun. Makinig ka kasi muna sa akin. Bilisan mo na, wala akong time. Ilalaan ko lahat ng oras ko sa kanya. Pre, hindi yan tunay na pag-ibig. Nagayuma ka ni Mia gamit yung rambutan na binili mo sa kanya. Huh? Anong sinasabi mo? Naniniwala ka sa gayuma? Pre, may sinabi sa akin si Mang Felix, itong si Mia at Rosa, kaya sila marunong manggayuma kasi baka sila ang aswang na nambibiktima ng kalalakihan dito sa atin. Kaya Pre, ikaw... sabog ka ba? Pinagsasabi mo, gayuma? Aswang ha? Ginagawa mo pre. Okay ka lang ba? Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa aswang? Bakit? Kailan ba ako naniwala sa aswang? Natahimik si Roman. Dito na niya napagtantong nabura na rin pala sa utak ng kanyang kaibigan ang tungkol sa aswang. Kaya naman, mas lalo niyang nasigurong totoong ang kambal na tindera nga ay ganong klase ng nilalang. Ang mabuti pa pre, umuwi ka na muna sa inyo kasi wala akong oras ngayon eh. Ay, may 1 oras pa pala ako pero alis na ako. Pupuntahan ko na agad si Mia. Makinig ka sa akin. Minamanipula ka lang ni Mia. Kailangan mong gumising sa katotohanan. Ano ba? Bakit ka ba ganyan? Hindi ka ba makaintindi na masaya ako kay Mia? Bakit ka ba nakikialam, pre? Insecure ka ba kasi mas nauna ako nagkaroon ng syota kahit na pareho naman tayong pangit? Hindi ka alis. Dito ka lang. Kapag pumunta ka sa kanya, siguradong mapapahama ka. Kung pipigilan mo akong maging masaya, kakalimutan na kita bilang kaibigan ko. Alis nga dyan! Binangga pa siya ni Edison at saka naglakad na rin paalis. Susundan pa sana niya ito, ngunit bigla na lang itong sumabit sa napadaang truck. Wala na siyang nagawa kundi ang hayaan na lamang si Edison. Ang naisip niya ay ang kanyang ama. Kahit na banas siya sa taong yon, naroon pa rin ang kanyang pag-aalala rito. Kaya naman mga bandang 6:00, binalikan niya si Mang Dodong sa bahay nila. Ngunit wala nang matandang lalaki ron. Sa puntong ito, dito na siya nagsimulang kabahan. Wala na siyang sinayang na pagkakataon. Mabilis siyang tumakbo. Pagdating niya sa bahay ni Mang Felix, ay agad niyang ibinalita ang nangyari. Ang tatay ko nawala. Si Edison naman pinuntahan si Mia sa kagubatan. Ang tatay mo nagwala at si Edison naman ay pinuhunan si Mia sa kagubatan. Hindi nagwala. Nawala. Hindi pinuhunan. Pinuntahan. Mang Felix, nasa panganib ang buhay nilang dalawa. Kapag hindi natin sila nahanap sa gubat, baka sila na ang susunod na biktima. Sige, dito ka lang. Kukunin ko lang sa loob ang magiging sandata natin. Marunong ka bang gumamit ng pana? Wala ka bang itak? Sige, mag-itak ka na lang. Matapos makuha at mahanda mga magagamit nilang sandata,
Dali-dali na rin silang lumabas. Habang naglalakad sila, nakita nila ang ilang kalalakihan na mabilis na naglalakad. Nang kausapin nila yon, hindi sila pinansin. Mukhang wala rin sa sarili ang mga kalalakihan na kahit pigilan sila ng kanika nilang asawa, hindi nakikinig ang mga yun. Tingin ko, mga kumain din ng rambutan ng mga to. Sundan natin sila. Malakas ang kutob ko na iisang lugar lang ang pupuntahan nila. At yun ay kung nasaan din si Edison at ang ama mo. Napatango na lamang si Roman bilang pagsang-ayon. Hawak-hawak niya ng mahigpit ang itak. Sinundan nila ang mga lalaking naglalakad at naglakad sila ng halos 5 minuto. Nakarating sila sa isang tuyong ilog. Nakita nilang doon nagtipon-tipon ng mga lalaki, ngunit hindi nila mahanap sina Edison at Mang Dodong. Hindi ko sila makita, Mang Felix. Subukan natin doon sa gilid. Baka may daanan doon. Bakit sila nakatigil dyan kung may daan pa ron? Hindi ko rin alam. Kaya nga alamin natin eh. Tara, magdahan-dahan lang tayo. Baka bigla tayo atakin ng mga lalaking yan. Hindi maikakaila ni Roman na sa mga sandaling yun ay nakakaramdam na rin siya ng kaba. Ngunit wala siyang ibang magagawa kung hindi magpatuloy. Kailangan niyang mailigtas ang kanyang ama at kaibigan. Maingat ang ginawa nilang paglapit. Hindi sila nakita ng mga kalalakihan na nakatigil doon at nakatingin sa malayo. Sinamantala nila na parang wala sa sarili ang mga yon. Mga ilang sandali lang, nakita na rin nila sa likuran ng isang bahay. Mayroong mahabang lamesa na yari sa kawayan sa tapat nito. Nakahiga at nakagapos doon si Mang Dodong at si Edison. Kapwa mga walang malay. Ayun! Anong gagawin natin? Dito lang tayo. Akong bahala. Asintado ka ba? Ako, tarantado. Loko ka. Manood ka lang. Bumunot ng palaso ang matandang manggagamot. Inasinta nito ng maigi ang kinatatayuan ng babaeng si Mia. Tapos ka sa akin ngayon. Galingan mo. Huwag ka nga maingay. Hindi ako makapag-focus eh. Pagbitaw ni Mang Felix ng palaso, pumukol yun sa direksyon ni Mia. Ngunit sa kasamaang palad, tila maagang naramdaman ng babae ang pag-asinta ni Mang Felix. Nakailag ang babae. Agad na rin namang silang lumabas nang makita nilang nagtago ang kambal. Bilis, lapit! Habang nakatago sila! Tumakbo sila palapit kay Mang Dodong at Edison. At habang wala pa ang kambal na aswang, agad nilang ginising ang dalawa. Kinurot nila yun sa singit. Mabilis naman itong napabangon. Buwisit ka! Bakit ka ba nangungurot? Sampakin ko kaya yung mukha mong hayop ka! Manahimik ka! Iniligtas ka lang naman ng anak mo! Teka, ano ginagawa ko rito? Kaninong bahay yan? Nasaan ako? Nasa langit na ba ako? Nandito kayo sa bahay nila Mia at Rosa. Mamaya na kami magpapaliwanag sa inyo. Bumangon na kayo dyan. Hoy! Kayong dalawang babae! Booking na namin ang pagkatao ninyo! Hindi nyo na kami malilinlang gamit ang mga rambutan ninyo! Hindi lumalabas ang kambal na aswang, subalit naririnig lamang nila ang mga angil nito. Kaya naman, hindi na nagsayang ng pagkakataon ang matandang si Felix. Dinukot na nito ang pilak na punyal at mabilis itong nagtungo sa likuran ng bahay. Nakita nito ang babaeng si Mia. Sinubukan niya yung saksakin, ngunit nakatalon lang ito agad papunta sa bubungan. Pakialamero talaga ang matatanda kahit na kailan. Bumaba ka dyan! Harapin mo ko! Hindi yung mga lalaking walang kalaban-laban dahil sa ginayuma mo! Hindi pa tayo tapos. Babalikan kitang matanda ka. Huwag kang umalis! Harapin mo ko! Tumalo ng babaeng aswang papunta sa puno ng nyog. Hindi na yun nagawa pang habulin ni Mang Felix. Pagbalik nito sa harapan ng bahay, nakita niyang nakikipagbunuan na si Roman sa isang lalaki na wala sa sarili. Walang iya! Anong tinitingin-tingin nyo? Tulungan nyo ako rito! Tulungan niyo siya! Nakasapi sa katawan niya ang espiritu ng isang aswang! Hahanapin ko ang katawan niya! Mabilis na pumasok ang matandang manggagamot sa bahay. Hindi niya nakita roon ang katawan ni Rosa. Kaya naman, sinubukan itong pumunta sa gilid ng bahay.
At sa pagkakataong yon, naabutan niyang nakaupo ang katawan ni Rosa sa gilid. Hindi na nagdalawang isip pa si Mang Felix. Kinuha nito ang punyal at agad na itinarak sa babaeng aswang. Pagbaon ng punyal, saka lamang nagkaroon ng malay ang babaeng aswang. Huli ka na, iha. Dapat kanina ka pa bumalik sa katawan mo. Patay ka na ngayon. Magbabayad ka sa kanya. Magbabayad kayo! Hindi pa nakontento si Mang Felix. Mas ibinaon niya pa ang punyal hanggang sa tuluyan ng malagutan ng hininga ang babaeng si Rosa. Dahil dito, nakabalik na rin sa katinuan ng lalaking kaharap ni Roman. Nagtataka yung tumakbo palayo. Ayos lang ba kayo? Ayos lang, pero anong ginawa mo? Bakit biglang nakabalik sa tamang pag-iisip yun? Naalala mo yung ginamot natin na sinapian ng aswang? Ganon din ang nangyari sa lalaking yon. Hinanap ko lang ang katawan ng nakasapi. At habang wala ang espiritu niya sa katawan niya, mas madali ko siyang napatay. Si Rosa? Patay na? Oo, patay na siya. Mabuti na lang at siya ang nauna. Dahil siya ang mas mahirap kalaban kumpara dun sa isang babae. Teka, ano ba talaga nangyayari dito? Bakit dito kami gumising? At ano yung dalawa kanina na naririnig namin? Aswang ang dalawang yun, Tay. Ginayuman nila kayo gamit ang rambutan na kinain nyo. Balak nila kayong kainin. Kukunin nila ang mga laman loob ninyo. Kakainin nila o kaya naman ay isisilid nila sa mga garapon para iimbak. Buti na lang ay dumating kami agad. Kung hindi, baka sunod na naging gising ninyo, nasa langit na kayo. Wala akong matandaan sa mga nangyari. Ang huli ko lang natatandaan, pumunta ako sa inyo, Roman, na may dalang rambutan. Binigyan ko pa si Mang Dodong. Oo, yun din yung nakita ko kayong nag-aaway na pinag-aagawan nyo si Mia kahit na hindi nyo naman siya pag-aari. Ha? Sinong Mia? Mahabang kwento, Tay. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Ikaw, Roman, ha? Ano bang pinaggagawa mo sa buhay? Bakit pati ako nadadamay, ha? Hoy ikaw, hindi ka na lang ba magpapasalamat? Alam mo bang nagmakaawa ba tong anak mo sa akin para lang iligtas ka rito? Tapos may gana ka pang gumanyan. Ama pa rin ang turing ko sa'yo kahit na parang hindi na anak ang turing mo sa akin. Pero hindi ko hinahangad na tanawin mong utang na loob ang ginawa ko. Okay na ako na buhay ka. Nauna nang naglakad ang lalaking si Roman. Sumunod na rin naman silang tatlo. Hindi na muna sila umuwi sa bahay nila Roman. Isinama na lang muna nila si Mang Dodong sa bahay ni Mang Felix. Pre, ano pa mga ginawa ko nung ginayuma ko? Gusto mo ba talaga malaman? Oo, nakakaya kasi baka mamaya meron ako inaway. Meron talaga. Ha? Sino? Ako lang naman. Inaway kita? Paano? Pinipigilan kita kanina na huwag makipagkita kay Mia. Nagalit ka pa. Para kang siraulo na tumakbo palayo. Sorry, wala talaga akong maalala. Yan kasi, masyado ka nagpasilaw sa kagandahan ng dalawang yun. Buti na lang talaga, nasundan namin yung mga lalaki kanina. Pasensya na talaga, pre. Wala yun, ayos lang. Yung mga lalaki palang ginayuma rin kanina. Ano nangyari sa kanila? Nakabalik na sila sa katinuan. Nakabalik na rin sa mga pamilya nila. Ang tatay mo, hindi mo ba kakausapin? Wala akong dahilan. Tapos na ang responsibilidad ko bilang anak. Ayos na yun. Bumuntong hininga na lamang si Roman. Subalit sa loob-loob niya, gusto niyang makausap ang kanyang ama. Ang kaso nga lang, hindi niya alam kung papaano niya sisimulan. Hindi naman kasi siya lumaking malapit kay Mang Dodong. Wala siyang natatandaan na nagkaroon sila ng matagal at maayos na pag-uusap. Kadalasan, palagi na lang silang nag-aaway. Maya-maya lang, sabay-sabay na lamang silang nagkape. Pagkatapos ay naghanda na rin sila para sa kanilang pagtulog. Dito na muna kayo sa lapag ha. Ako muna sa higaan. Medyo masakit kasi ang likod ko dahil sa kanina eh. Walang problema. Malawak naman ho itong sahig dito eh. Magkakasya naman kami. Maraming salamat. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, salamat. Lamat? Anong nagkalamat? Bingi ka ba, pare? Sabi ko, maraming salamat. Nagpapasalamat ako kasi pinatuloy niyo ako rito.
May problema sa pandinig si Mang Felix, Tay. Mang Felix, sabi niya thank you raw. Walang anuman. Gisingin niyo lang ako kapag mayroong problema rito. Humiga na rin sila noong mga sandaling yon. Magkatabi si Roman at ang kanyang ama. Yun ang unang pagkakataong nagtabi silang dalawa sa pagtulog. Ngunit, hindi niya naman kinikibo ang matandang lalaki. Nakatingin lang ang binata sa bubungan. Pipikit na sana siya nang biglang magsalita si Mang Dodong. Totoo bang lumalaban ka sa mga aswang? Hindi ko masasabing lumalaban ako sa aswang. Alalay lang naman ako ni Mang Felix eh. Bakit mo napiling sumama sa kanya? Ang gusto ko lang talaga umextra sa ginagawa niya para may kikitain din ako. Kasi gusto ko nang umalis sa bahay para hindi mo na ako iniintindi. Ang kaso, nangyari ang lahat ng to. Wala talaga akong balak lumaban sa mga aswang-aswang na yun. Pero kailangan ko dahil kinuha nila kayo. Gusto kong humingi ng paumanhin. Alam kong hindi naging maganda ang trato ko sa'yo. Ang akala ko rin kasi wala na rin akong halaga sa'yo eh. Pero nung nalaman ko tong ginawa mo, nag-iba ang tingin ko sa'yo. Nakonsensya ako bigla. Pakiramdam ko, wala ka namang ginagawang masama pero laging magaspang ang trato ko sa'yo. Bumangon si Roman at sumandal sa dingding. Huminga siya ng malalim at lihim na napangiti. Kaya lang din naman ako naging sutil kasi galit ako sa'yo dahil sa mga maling desisyon mo sa buhay. Pero napagtanto ko na may mali rin naman ako. Pinili kong maging ganito lang kaya mababa ang tingin mo sa akin. Kung noon pa lang nagsumikap ako di sana hindi tayo nagkaganito. Ako talaga ang pinagsimulan ng lahat kung bakit walang magandang ugnayan sa ating dalawa. Ang iniisip ko kasi, ang anak ay anak lang. Dapat sumusunod sila sa magulang. Dapat nakikinig sila sa magulang. Pero hindi ko inakala na darating ang araw na mapagtatanto ko na dapat pala marunong din palang makinig ang mga magulang sa anak nila. Nakakatuwa! Wisit ka, nagulat ako sa'yo. Nakakatuwa kasi di ako sanay na mahinahon si Mang Dodong eh. Batukan kita dyan eh. Nakikinig ka lang yata sa pinag-uusapan namin eh. Paano ako makakatulog? Napapangiti ako sa pinag-uusapan ninyo eh. Matulog ka na. Napatigil si Roman sa kanyang sinasabi nang bigla nilang maramdaman na parang may tao sa labas. Nagkatinginan sina Roman at Edison. Nagkusang bumangon ang lalaking si Roman at saka dinampot ang itak na nasa gilid. Marahan niyang binuksan ang bintana. Sumilip siya sa labas, subalit wala naman siyang nakita. Isasara na sana niya ulit ang bintana nang biglang may tumagos na kamay sa dingding. Nahablot ng kamay na yon ang tagiliran ni Roman. Sa haba ng kuko ng kamay na yon, agad na dumugo ang tagiliran niya. Mang Felix, nandyan yung aswang sa labas! Aray ko, visit! Ano nangyari? Daplis lang to, hindi naman malalim. Bakit? Ano ba nangyayari? Katutulog ko lang eh. Nandyan yung aswang sa labas! Palabas? Wala naman palabas Wala akong TV. Yung aswang! Yung mabangis na nilalang nasa labas na, Mang Felix! Si Mia! Yung aswang. O sige, maganda kayong tatlo Lalabasin natin. Nang makabuelo na sila, matapang silang nagtungo sa harapan ng bahay. Magkakadikit lamang silang tatlo. Malakas ang tibok ng puso ni Roman nang dahil sa kaba. Hawak-hawak niya ang tagiliran niya. Sabay-sabay silang napalingon sa itaas ng punong nyog nang maramdaman nilang naroon ang aswang. Nakakapit doon si Mia. Sabog-sabog ang buhok nito at mahahaba ang kuko. Tunay na aswang na ang anyuan nito. Hoy! Bumaba ka dyan! Hanggang ganyan ka na lang ba? Mang Felix, ito na ang pana nyo! Binalahan na ni Mang Felix ng palaso ang pana. Nang pukulan na nito ang babaeng aswang, ay hindi na naman yun tinamaan. Lumipat lang si Mia sa kabilang puno. Gumapang pababa at nagtago sa kung saan. Mabilis nila itong pinuntahan ngunit hindi nila inakalang meron palang inihandang pag-atake si Mia. Nagulat na lamang sila nang biglang hilahin ng aswang ang matandang si Dodong. Nadala yun sa dilim at agad namang sumunod doon ang anak niyang si Roman. Tay! Dito, tulong! Papatayin ako ng isang to!
Hinawi ni Roman ang halamanan, subalit hindi pa man siya nakakalapit sa kanyang ama, dinamba na siya ng babaeng aswang. Pumaibabaw ito sa kanya. Kakalmutin na sana siya nito ngunit tinamaan ito ni Mang Felix ng palaso. Bumao ng palaso sa balikat ng aswang. Mabilis naman itong gumapang paalis. Dito lang kayo! Hahabulin ko! Iika-ikang bumangon si Roman at agad naman niyang tinungo ang kanyang ama. Wala namang matinding sugat ang matanda. Tanging mga gasgas lang sa muka ang tinamo nito dahil sa pagkaladkad. Ayos lang ako. Kayo, ayos lang ba kayo? Pre, yung sugat mo sa tagiliran, dugo ng dugo. Ang mabuti pa, bumalik na muna tayo sa bahay. Si Mang Felix wala siyang kasama. Mang Dodong, alalayan niyo si Roman. Susundan ko si Mang Felix. Inalalayan na ni Mang Dodong ang binata. Ilang sandali lang din naman ay nakabalik na rin si Mang Felix at Edison. Inasikaso agad ni Mang Felix ang sugat ni Roman. Agad na tinapalan niyo ng malapad na dahon at meron ding pinanguyang mga tuyong dahon sa binata. Maya-maya lang din ay tinalian na rin ang benda. Pampamanhid ang pinakain ko sa'yo. Yung tinapal ko naman ay pampatigil ng dugo. Sigurado ka bang epektibo ang mga halamang yon? Oo, yun ang ginagamit ko sa malalaking sugat at malalalim. Pero itong kay Roman, mababaw lang. Kaya nakasisiguro akong gagaling din naman agad yan. Maraming salamat, Mang Felix. Medyo nawawala na yung kirot niya. Mang Felix, paano yung aswang? Marami pang araw para matugis natin siya. Mas kailangan ako ni Roman dito kaya hinayaan na natin yon. Mang Felix, bakit ang bilis-bilis niya? Ano bang klaseng aswang yon? Hindi ko rin matukoy. Para siyang tiktik na babae. Pero para ding wakwak. Parang gabuna na hindi mo maintindihan. Nasisiguro kung gigil na siyang makabawi sa atin. Kasi pinatay mo ang kapatid niya eh. Yun nga ang dapat natin paghandaan. Ang kanyang paghihiganti. Hindi na sila nakatulog ng mga sandaling yon. Sinalubong na lamang nila ang umaga sa takot na baka balikan sila ng babaeng si Mia. Sa puntong ito rin, hindi na sumasakit ang sugat ni Roman. Mabilis kasing umepekto ang halamang gamot na itinapal sa sugat niya. Mga bandang 12:00 ng tanghali, naisipan nilang mag-ikot-ikot sa kanilang baryo. Nagbabaka sakali silang sa lugar lang din nila nagpapahinga ang babaeng si Mia. Ngunit iba ang dinatnan nila nung oras na yun. Iyakan, sigawan, pati na rin ang 4 na bangkay na lalaki. Lahat ng yun, mga wala ng laman loob. Pinatay ang mga yun ilang minuto lang matapos ang laban nila sa aswang. Hinala nila, ibang tao ang pinagbuntunan ni Mia. Mang Felix, paano pala kung idamay niya pa mga inosente? Baka mamaya sa galit niya sa atin, ibuhos niya lahat sa mga tao. Meron akong naisip na paraan. Kailangan nating abisuhan ng mga tao tungkol sa pumapaslang na aswang. Kailangan nilang maihanda ang sarili nila sa posibilidad na umatake ang nilalang na yon. Habang nagkakagulo pa ang lahat, inumpisahan na nilang kausapin ang mga tao. Pinaliwanag nila ang sitwasyon. Kinwento nila ang tunay na nangyayari, subalit sa halip na makiisa sa kanila mga tao, nagalit pa mga yun sa kanila. Sila ang sinisisi sa mga buhay na nawala. Na kesyo kung hindi nila kinalaban ang mga aswang, hindi naman yun maghihiganti. Wala silang nagawa para baguhin ang isip ng mga tao. Lahat ng yun ay galit sa kanila. At may kanya-kanyang mga binabalak kung papaanong papaslangin ang salot na nilalang. Dismayado ang 4. Hindi sila makapaniwalang kahit isa, wala man lang sasapi sa kanila. Sabi ko na nga ba magagalit sila sa atin. Ano naman kasing kasalanan natin kung napahamak ang mga asawa nila, di ba? Di mo sila masisisi. Sa sobrang sakit na nangyari sa kanila, syempre hahanap na lang sila ng masisisi nila. Anong gagawin natin ngayon? Paano kung umataking ang aswang? Paano kung ang mga residente ang pagbuntunan? Kung ganon, wala naman na tayo magagawa. Nagsabi naman na tayo sa kanila eh. Problema na nila kung mapapahamak sila. Magbabantay tayo! Babantayan natin tong baryo na magdamag? Wala tayong ibang magagawa. Yun lang talaga. Kapag may mga napahamak na naman sa mga taong yan, sa atin pa rin isisisi. Kailangan nating ihanda mga sarili natin sa pagsapit ng gabi.
Mabilis na lumipas sa mga oras. Malapit na rin kumagat ang dilim sa paligid. Ngunit ang mga tao tila walang pakialam. Walang nakinig, walang sumunod. Sila Roman naman ay agad na sinisimula na rin ang pagbabantay. Naghati sila sa dalawang grupo. Magkasama si Mang Felix at Edison, habang magkasama naman sina Roman at ang kanyang ama. Kung sakali mang may mangyaring hindi maganda, unahin mong iligtas ang sarili mo. Huwag ka nga magsalita ng ganyan, Tay. Hindi ka pa nga nakakabawi sa akin, parang gusto mo nang mamatay. Nagsasabi lang ako para maging handa ka sa mga pwedeng mangyari. Walang mapapahamak sa atin. Kakayanin natin ang aswang na yun. Ngumisi na lamang si Roman. Sa kanilang pagpapatuloy sa pagronda sa kanilang lugar, napatigil sila sa harapan ng isang bahay. Kaduda-duda kasi ang bahay na yun dahil sa mga nagkagulong mga bayong sa daan. Pagsilip din nila sa loob, nakita nila ang isang babaeng nakatayo sa harapan ng pinto. Umiiyak ito, ngunit hindi makapagsalita. Laking gulat na lamang nila nang biglang sumulpot ang aswang na si Mia sa likod ng babae. Kinalmot ng aswang sa likuran ng babae at kinagat pa sa balikat. Matitikman niyo ang galit ng isang mabangis na aswang! Tay, handa ka? Nakahanda ako. Uubusin ko kayong lahat dito at ang baryong ito ang gagawin kong tahanan! Biglang gumapang ng mabilis ang babaeng si Mia. Lumundag ito palapit sa kanila. Bago pa bumagsak ang aswang, tinagana ito ni Roman ng itak. Tinamaan niya yun sa braso. Ngunit parang wala lang nangyari. Mabilis pa rin ang kilos ng aswang. Mas lalo pa nga itong naging mabangis. Walang iya ka talagang lalaki ka! Nakalapit si Mia kay Roman. Nahawakan ng aswang ang kanyang sugat at muling pinadugo. Napasigaw na lamang sa sobrang sakit si Roman. Agad naman ding rumisponde ang kanyang ama. Tinaga ni Mang Dodong ang babaeng aswang sa likod. Sa puntong ito, agad na dumistansya si Mia. Ngunit nagagawa pa rin itong tumawa. Hindi niyo ako mapapatay! Hindi ako tatabla ng mga pag-atake ninyo! Papatayin ka namin para makabalik ka na sa mundo ng rambutan! Tay, ano pinagsasasabi nyo? Ha? Muling umangil ng malakas ang babaeng aswang. Tumutulo-tulo pa ang laway nito. Nanlilisik ang mata. Sa ikalawa nitong pag-atake, ang tinamaan naman nito ay si Mang Dodong. Nasugatan ng matandang lalaki sa bandang bewang, dahilan para mapaatras ito at maging ika-ika sa paglalakad. Ayos lang ako! Intindihin mo ang kalaban natin! Wisit ka talagang babae ka. Kaya una pa lang hindi na magaan ang loob ko sa'yo eh. Kasi mas pangit ka pala sa akin. Huwag kang magsalita na parang nakatikim ka na ng pakiramdam ng pagiging gwapo. Mas pangit ka pa sa masama kong balak. Nainsulto si Roman sa kanyang mga narinig. Kaya naman nagmamadali itong makalapit sa babae. Buong tapang nitong pinagtataga si Mia. Subalit mahusay ang ginagawang pag-ilag ng aswang. Nang makakuha ng tamang pagkakataon ng babae, agad nitong nahawakan ng kamay ni Roman. Naagaw nito ang itak sa lalaki at akmang tatagain na ni Mia si Roman. Ngunit buong puwersang binangga ni Mang Dodong si Mia. Pagtumba ng babae, pumaibabaw ang matanda. Susuntukin na sana ni Mang Dodong si Mia, subalit masyado itong malakas. Nagawa ng babae na tadyakan si Mang Dodong palayo. Hindi ninyo ako kakayanin! Tignan natin kung tama ka sa sinasabi mo. May kung anong bagay na dinukot si Roman sa kanyang bulsa. Nang muling umatake si Mia, isinaboy niya sa mukha ng aswang ang buhangin na dinukot pa sa bulsa. Nang mapuwing ang babae, nagmamadaling itinarak ni Roman ang itak sa tagiliran ni Mia. Subalit sa kasamaang palad, parang wala pa rin itong talab. Kung aagaw ka ng sandata, dapat siguraduhin mong magagamit mo yun sa pagpatay. Mahina kang nilalang! Nanlaki ang mga mata ni Roman nang mapagtantong tila hindi namamatay ang babae. Ginawa niya na ang lahat na makakaya niya, ngunit wala pa rin. Anong klase ka? Bakit buhay ka pa rin hanggang ngayon?
Kahit nasabihin ko sa'yo, wala ka na rin namang mapapala dahil mamamatay ka na ngayon! Manahimik ka! Nakabangon ang matandang si Dodong. Nakakuha ito ng malaking bato na siyang naipalo niya sa ulo ni Mia. Nakaramdam ng pagkahilo ang aswang. Gumapang ito paakyat ng bubungan. Hingal na hingal ito. Tataakas ka na naman ba? Isa kang duwag! Wala kang bayag! Malamang babae yan eh. Oo nga pala. Masyado niyo yata akong minamaliit! Nakita na lamang nila na nangingisay-ngisay na si Mia. May kung anong matutulis na buto ang lumabas sa bandang likuran nito. Hindi nila inakalang may ipapalit pa palang anyo ang babae. Tay, takbo na! Bakit tayo tatakbo? Lalabanan pa natin. Mukhang hindi na natin kakayanin. Mauna ka na. Hanapin mo sina Edison at Mang Felix. Eh ikaw, bakit ka magpapaiwan? Kailangan ko magpaiwan. Dapat nasa akin lang atensyon niya para hindi maisipang mandamay ng iba. Sige na tay, alis na. Kung gusto mo pa makabawi sa akin, sundin mo ang sinasabi ko. Wala nang nagawa si Mang Dodong. Sinunod na lamang nito ang sinasabi ng anak. Samantala, napalunok naman ang laway si Roman ng dahil sa kaba. Halimaw na kasi ang anyo nito. Malayong malayo na sa pagiging babae. Nang umangil ito ng malakas, dito na nagkaroon ng kilabot sa sistema ni Roman. Umatake sa kanya si Mia. Hindi na umubra ang depensa na ginawa niya. Naagaw sa kanya ni Mia ang itak. Itinapon yun sa gilid at dinakma agad ng aswang ang kanyang leeg at itinaas siya sa ere. Katapusan mo ng lalaki ka! Habang sinasakal siya ng aswang na yun, kung ano-anong pangalan ng santo ang tinawag niya. Nang tingnan niya ang mata ni Mia, puot at galit ang kanyang nabasa roon. Mamamatay ka! Biglang may tumarak na palaso sa ulo nito. Nakabalik na si Mang Dodong kasama si Mang Felix at Edison. Sa pagkakataong ito, tinamaan na ni Mang Felix ang aswang. Nabitiwan nito si Roman, ngunit parang hindi yun tumalab. Kinuha lang ni Mia ang palaso at binali. Panibagong kalaban! Edison! Ngayon na! Hinintay nilang makalapit ng bahagya ang aswang. Nang isang di panalangan distansya nito, bigla na lamang naglabas ng pang-spray si Edison. Tinapatan niya ng spray sa mukha si Mia. Naapektuhan ang paningin nito kaya ilang segundo itong walang makita. Mang Felix! Ngayon na! Dinukot na ni Mang Felix ang kanyang pilak na punyal. Walang takot ang matandang manggagamot nang lumapit siya kay Mia. Itinarak ni Mang Felix ang punyal sa kaliwang dibdib nito. Napaatras si Mia. Nanlaki ang mga mata. Hindi makapaniwala na ang punyal na ginamit ni Mang Felix ay ang lehitimong pampatay ng malalakas na aswang. Hindi! Hindi ito pwede! Pinipilit pang makagalaw ni Mia. Ngunit unti-unti niya nang nararamdaman ang matinding kirot na dulot ng punyal. Katapusan mo ng aswang ka! Muling hinugot ni Mang Felix ang punyal. Walang ano-ano ay itinarak ni Mang Felix ang punyal sa mismong ulo ni Mia. At sa pagkakataon ngang yon, tuluyan na ring napatay ang babaeng aswang. Kahit na anong bagay basta pilak, yon ang pangontra sa mga aswang. Patay na yan! Malabo nang mabuhay ang isa niyan! Mabuti naman at wala na rin tayong problema. Ang akala ko kanina madededo na talaga ako eh. Mang Felix, tay, maraming salamat. Tulungan ninyo akong kunin ang bangkay ng aswang na yan. Ipapakita natin sa mga residente para patunayan nga sa kanilang totoo ang mga aswang. Kinabukasan, masakit ang buong katawan ni Roman nang bumangon siya ng higaan. Pipikit-pikit pa ang mata niya. Papalabas pa lang sana siya ng pintuan, sinalubong na siya ng kanyang ama at binigyan siya ng isang tasa ng kape. Maraming salamat, tay. Kape lang yan. Hindi mo kailangan magpasalamat. Maraming salamat kasi ilang beses mo ako niligtas. Ah, yun ba? Wala yun. Ganun naman ang gagawin ng isang ama sa anak niya, hindi ba? Alam ko,
Hindi lang talaga ako sanay na ganito kayo, Tay. Napagtanto ko lang na mas magiging malungkot pala ang buhay ko kapag mag-isa na lang ako. At saka gusto kong makabawi. Kahit ako rin naman nakukornihan. Pero kung ito lang yung tamang paraan para makabawi, gagawin ko. Sige, Tay. Dahil wala naman na ang aswang at nasa payapa na rin ang mga buhay natin, magsimula ulit tayo ng panibagong buhay. Gusto ko yan, anak. Napalingon sila sa kakarating lang na si Edison. Ang daming dalang pagkain ng binata. Hindi nila alam kung saan yun nanggaling. Oh, saan ba galing ang mga dala mong yan? Galing po sa mga residente. Binigay nila sa atin bilang pasasalamat. Niligtas daw kasi natin ang buhay nila. Ano? Galing sa aksidente yan? Ang Felix, residente, hindi aksidente. Umatake na naman ang pagiging bingi mo Biro lang. Narinig ko naman. O sige nga, anong sinabi ko? Di Biko. Pambira naman tenga yan Nagtawanan na lamang sila nung mga sandaling yun. Sabay-sabay na lamang silang nag-almusal at magaan na rin ang kalooban ni Roman. Naging maduguma ng mga pangyayari. Malaki pa rin ang kanyang pasasalamat sa Panginoon. Dahil sa wakas, mararamdaman na rin niya kung papaanong mahalin ng isang ama. Lumipas pa ang maraming taon, mas lalong naging matibay ang samahan ng mag-ama. At kahit nawala ng aswang, magkasangga pa rin sina Roman at Dodong sa kahit na anong hamon ng buhay. Dahil ipinangako nila sa kanilang sarili na kahit na anong mangyari, ituturing na nilang pamilya ang isa't isa. Wakas! Wala ka talagang kwenta kahit na kailan.